Kabanata 1011. Nang makitang pumasok si Nolan sa opisina, tahimik na lumabas ng silid si Lucy at agad na isinara ang pinto. Huminto si Nolan sa harap ng mesa, itinukod ang kanyang mga braso sa mesa, sumandal upang lapitan si Maisie, at pilit na ngumiti. May bagong dating sa kumpanya, at nakalimutan mo na ang asawa mo. Nagustuhan mo ba ang baguhan na iyon? Nang marinig ang seryoso niyang tono, hindi napigilan ni Maisie na matawa. Honey, selos ba ang naaamoy ko? Bahagyang damilat si Nolan. Sumandal si Maisie, hinalikan siya sa labi, at nagpakawala ng isang matingkad na ngiti. Good then, dadalhin natin siya mamaya sa mall at sabay-sabay tayong bumili ng damit. Kailangan ko pang ayusin ang tirahan para sa kanya pagkatapos ng pamimili. Kumunat ang noo ni Nolan, at lumamlam ang kanyang ekspresyon. Mukhang naayos mo na ang lahat para sa kanya. Hindi napigilan ni Maisie ang tumawa at tumango. Nang makita ang lungkot sa mga mata ni Nolan, hinawakan siya ni Maisie sa kanyang kurbata, ipapakilala ba kita sa kanya? Hinugot ni Nolan ang kanyang tali mula sa pagkakahawak niya. Hindi, itutuwid na sana niya ang kanyang katawan, ngunit pinulupot ni Maisie ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at inilapat ang kanyang daliri sa kanyang manipis na labi. Hindi, kailangan mo siyang makilala. Nakatitig si Nolan sa kanya habang si Maisie ay nagbigay ng malawak na ngisi. Nang marinig ang katok sa pinto, tumingin si Maisie at sinabing, pasok. Itinulak ni Hector ang pinto at nakipagpalitan ng tingin kay Nolan nang makapasok siya. Mukha siyang naguguluhan. Parang pamilyar ang lalaking ito, pero bakit niya ako tinatitigan? Lumapit si Maisie sa gilid ni Hector at ipinatong ang siko sa balikat nito. Hindi ka pa nagkakaroon ng pagkakataong makilala ang iyong pinsan bago ito, di ba? Kaya ito na ang pagkakataon mo para makilala siya sa unang pagkakataon. Natarante si Nolan. Pinsan. Natigilan din si Hector at muling sinulyapan si Nolan. Bagamat hindi pa niya ito nakilala, at least narinig na niya ang tungkol sa kanya. Matapos makatanggap ng affirmative nod mula kay Maisie, agad namang tumango si Hector kay Nolan. Nagagalak akong makilala ka. Parang walang pakialam at malamig ang ekspresyon ni Nolan. Hindi siya sumagot sa bati bagkus ay tumingin kay Maisie. Simula kailan mo sinimulang ituring ang mga random na tao bilang iyong mga kamag-anak ngayon? Nagulat si Maisie, habang si Hector naman ay natulala na naman. Nang makitang tila hindi naintindihan ni Nolan, nagmadali si Maisie at ipinulupot ang mga braso sa braso nito. Biological cousin ko talaga siya. Tingnan mong mabuti, siya si Hector. Tumango si Hector. Nilapitan muli ni Nolan si Hector, at mas lalong kumunot ang kanyang mga kilay. Ganito ba si Hector dati? Humalaklak si Maisie, hinawakan ng dalawang kamay ang pisngi ni Nolan, at napabelang ang tingin nito sa kanya. Hindi ba, hindi ka panipaniwala? Noong una, akala ko si Hector ay sumailalim sa plastic surgery o kung ano. Lumapit siya kay Hector sa pagsasabing iyon at itinulak siya palapit kay Nolan, at napabulalas, tingnan mo lang ang mga tampok ng mukha, at subukang pikturan siya sa mahaba at itim na buhok na may kulay rosas na highlight. Hindi ba siya kamukhang kamukha ng Hector na kilala mo? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Nolan at walang pakialam na tumugon, medyo pamilyar siya. Mabilis na lumabas si Maisie mula sa likuran ni Hector at commendat kay Nolan. Dahil tinawag kanyang pinsan, hindi mo ba dapat samahan ang iyong pinsan para bumili ng damit at kung ano pa man? Mukhang kalmado ang ekspresyon ni Nolan habang tumatango. Oo, kailangan niya talaga. Mukhang naguguluhan si Hector. Maisie, hindi mo na ako kailangang bilhan ng damit. Hindi ako. Pinigilan siya ni Maisie. Napakahalaga ng paglikha ng isang imahe pagdating sa pagpapahanga sa mga taong nakikilala mo sa industriyang ito. Ang iyong kagustuhan sa fashion at estilo ay kailangang magbago kung gusto mong pumasok sa industriya ng fashion. Tingin ko sa iyo, literal na mukha kang estudyante. Magkaroon ba ng lakas ng loob ang iba na lumapit sa iyo kahit na naging fashion stylist ka na? Dapat mong matutunan ng isa o dalawang bagay mula sa iyong pinsan. Itinulak niya si Hector kay Nolan nang sabihin iyon. Honey, ipapaubaya ko na sa iyo si Hector. Kaya sige, chop chop. Nawala nang masabi si Nolan. Sa loob ng sasakyan, naramdaman niyang nilero siya. She agreed to tag along, but it turns out to be only me playing the babysitter. Nilinggan ni Nolan ang kanyang ulo at sinulyapan si Hector, na nakaupo sa front passenger seat. Kung tutuusin, pinsan siya ni Maisie. Malaki na ang pinagbago mo. Kabanata 1012.
Noong una ay inakala ni Hector na mahirap pakisamahan si Nolan dahil ang sabi-sabi ay noon pa man ay napakawalang pakialam niya. Kaya naman, sinubukan niyang huwag masyadong magsalita para hindi magkaroon ng problema sa kanyang pinsan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Nolan ang magkukusa para kausapin siya. Napakamot ng ulo si Hector. Ayoko lang mabuhay bilang taong ako dati. Mahinang tugon ni Nolan habang nakatingin pa rin sa unahan. Magandang maging handa na gumawa ng pagbabago. Nakaparada ang kotse sa labas ng pinakamalaking shopping mall na matatagpuan sa administrative district, at bumaba ang dalawa sa sasakyan. Naglakad si Hector sa tabi ni Nolan at pagpasok pa lang nila sa shopping mall, nakangiting binati ng direktor at ilang manager ng mall si Nolan, Mr. Goldman. Dinala ni Nolan si Hector sa kanila. Bigyan mo siya ng ilang angkop na damit. Balat lahat ng magustuhan niya. Natigilan si Maisie nang makita si Hector na ibinalik ni Nolan mula sa mall, at halos lahat ng staff sa administration department ay nalaglag ang panga sa hindi makapaniwala. Pinili ni Nolan ang suit na suot ni Hector. The suit and the buzz cut made him look like a model. Oo naman, mas maiintindihan ng isang lalaki ang ibang lalaki. Huminto si Nolan sa harap ni Maisie at napatingin sa direksyon ni Hector. Ano sa tingin mo? Nag-thumbs up si Maisie sa kanya. Magaling. Iyon ang unang karanasan ni Hector sa gayong formal na kasuotan, at tila palay-pat-lipat siya at napaka-awkward na kumilos, sinusubukang masanay sa bagong hitsura. Lumapit si Maisie at tinapik siya sa balikat. Magsusuot ka na ng ganito mula ngayon. Uutusan ko si Uncle Kennedy na isama ka at ipakilala sa iyo ang mga tao sa industriya. Medyo marami siyang koneksyon sa industriya ng fashion, at siguradong matututo ka ng isa o dalawang bagay mula sa kanila. Tumango si Hector. Bumalik sa opisina. Tumalon si Maisie kay Nolan, niyakap siya, at hinimas ang kanyang leeg. Mukhang ang sarap ng asawa ko. Binuhat siya ni Nolan, naglakad papunta sa sofa, at umupo. Umupo si Maisie sa ibabaw niya, ipinulupot ang mga braso sa leeg nito, at humilig sa kanya ng mahigpit. Kinurot niya ang baba niya at nilapitan siya. Kailan ba naging masama ang panlasa ko? Hinalikan ni Maisie ang kanyang baba at hinalikan ang kanyang leeg habang si Nolan naman ay palapit sa kanyang dibdib. Gayunpaman, nang hahalikan na sana siya nito, tumagilid ang ulo nito at itinaas ang kamay para pigilan siya. Darling, andito na tayo sa office ko. Sa sobrang galit niya ay natawa siya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay niya at huminga ng malalim. Sa tingin ko sinusubukan mo akong patayin. Naabot na ni Maisie ang kanyang layunin at gustong kumawala sa kanyang mga bisig, ngunit muli siyang inakbayan ni Nolan. May balak ka ba tumakas sa akin pagkatapos mong gisingin ang halimaw? Nolan Goldman, bago niya matapos ang pangungusap, tinatakan na niya ang kanyang mga labi. Sa sumunod na 2 linggo, natutunan ni Hector ang tungkol sa makeup at outfit coordination. Kasabay nito, isasama siya ni Kennedy upang makilala ang ilang mga fashionista. Malamang na nakita ng mga taong iyon ang potensyal kay Hector at ipinakilala siya sa isang medyo malaking kumpanya ng fashion magazine. Nang isumite ni Hector ang kanyang resume para sa isang pakikipanayam, halos madismiss siya dahil wala siyang background sa edukasyon na may kaugnayan sa larangan upang i-back up siya. Gayunpaman, sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang mga kakayahan, at gumawa ng exception ang punong editor at kinuha siya. Sa pribadong silid sa isang restaurant. Cheers! Niliber ni Maisie si Lucy at ilang staff mula sa administrative department sa isang pagkain upang ipagdiwang ang tagumpay ni Hector. Medyo, nag-aatubili silang paalisan si Hector at magtrabaho sa isang kumpanya ng fashion magazine. Tinitigan ni Hector ang inumin sa baso, at hindi siya makapaniwala na totoo ang lahat, ito ay parang panaginip. Ipinatong ni Maisie ang kanyang siko sa kanyang balikat. Ano ang iniisip mo? Bumalik siya sa katinoan at ibinaba ang tingin. Maisie, parang surreal ito. Isang batang lalaki, na nag-akala na maaari lamang siyang maging isa pang John Doe na namuhay ng walang layunin at siya ay magiging isang taong katamtaman sa buhay, aktwal na nakarating sa kung nasaan siya ngayon at natagpuan ang layunin ng kanyang buhay, lahat ng ito ay tila napakasurreal sa kanya. Pinunasan ni Maisie ang kanyang buzz cut. Iyon ay dahil handa kang magbago para sa ikabubuti. Tiyak na iba ang tingin sa iyo ng iba kapag bumalik ka sa Coralia pagkatapos mong maabot ang iyong mga pangarap. Nang mapansin ang biglang katahimikan sa silid, si Maisie ay walang kamalay-malay na lumingon at tumingin sa mga tauhan, na mukhang nagulat. Kabanata 113. Agad silang tinanong ni Maisie, anong problema? Ah, Miss Vanderbilt, pinsan mo pala si Hector.
Bagamat matagal na nilang iniisip na maaaring magkarelasyon ang dalawa, ito pala ang nakababatang pinsan nito. Wala silang masyadong alam tungkol doon dahil hindi rin naman nagsasabi si Hector pagdating sa relasyon nila ni Maisie. Ilang empleyadong babae ang biglang sumandal. Miss Vanderbilt, may iba ka pa bang nakababatang pinsan? Pwede na rin ang mga kaibigan nila. Natigilan si Maisie. Mukhang kailangan ko na talagang magsimulang kumuha ng ilang kabataang lalaki para sa kapakanan ng kumpanya. Kung hindi, ang mga babaeng ito ay mag-iisip lamang tungkol sa mga lalaki sa lahat ng oras. Sa Ambergate Street ng Stoslow, pumasok si Riley sa isang pab-ilog na plaza, tumingin sa mga eskultura at kalapati sa plaza, at kumuha ng kamera para kumuha ng litrato. Lumapit sa kanya ang isang blonde na babae at hinayla ang laylayan ng damit niya. Nang ibaba ni Riley ang kanyang ulo, iniabot sa kanya ng dalaga ang bouquet ng rosas sa kanyang kamay. Nagulat siya, at tinuro ng dalaga ang direksyon sa likuran niya. Lumingon si Riley at bahagyang nagulat. Si Luis ay nakatayo sa gitna ng mga dumadaang turista, at ang dalawa ay nagpalitan ng tingin sa karamihan. Hindi matanggap ni Riley na namatay si Joe dahil sa kanya, kaya nag-abroad siya para takasan ang lahat ng emosyon, at binigyan siya ni Luis ng oras na kailangan niya. Hindi sila nagkita sa loob ng 45 araw, 1.5 buwan. Nang makitang sinundan siya ni Luis mula sa Slakova, itinikom ni Riley ang kanyang mga labi at naglakad palapit sa kanya habang nakayakap ang mga rosas. Hanggang sa huminto siya sa harap niya ay alam niyang siya talaga iyon at hindi lamang imahinasyon niya. Umiyak siya at sabay ngiti. Bakit ka na parito? Hinaplos ni Luis ang tuktok ng magulo niyang buhok. Higit 1 buwan na kitang hindi nakikita, at parang pamayat ka. Mamulong siya, hindi ako sanay na kumain ng mga banyagang pagkain, at ang kanilang mga patatas ay mas masahol kaysa sa mayroon tayo sa Slakova. Nang makita siyang umiiyak at nagrereklamo sa kanya, hindi napigilan ni Luis ang tumawa ng malakas. Kaya hinahayaan mo lang ang iyong sarili na magutom. Hindi ko ginawa. Pinunasan ni Riley ang mga luha niya, pero habang pinupunasan niya, mas lalong bumuhos ang mga luha niya. Sa huli, naghisteryoso siyang sumubsob sa kanyang mga bisig. Niyakap siya ni Luis at hinaplos ang kanyang likod na may walang magawang ekspresyon. Nag-alala talaga ako na baka dinukot ka at ipagbili sa mga human trafficker, na hindi ka na makakain o makakatulog ng maayos ng lagpas sa 1 buwan. Huminto siya ng ilang segundo, ipinatong ang baba sa tuktok ng ulo niya, at niyakap siya ng mahigpit. Nag-alala din ako na hindi ka na bumalik. Nanlamig siya sa mga braso nito at saka tumingin sa kanya. Saan mo ako gustong pumunta kung hindi ako babalik? Hinawakan ni Luis ang pisngi niya sa mga palad niya. Sino ang nakakaalam? Walang makakasigurado na hindi mo ako iiwan dahil nagigilty ka sa pagkamatay ni Joe. Nagulat si Riley. Totoo lang, nalungkot ako noong mga araw pagkatapos ng pagkamatay ni Joe. Kung tutusin, isa siyang kaibigan na kilala ko ng mahigit 1 dekada. Ang aking damdamin sa kanya, bagaman hindi ito isang romantikong relasyon. Lagi kong tatandaan ang kabaitan na ipinakita niya sa akin sa buong pagkakaibigan namin. Namatay si Joe dahil sa kanya, at iyon ay isang bagay na kailangang lampasan ni Riley. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ni Luis sa kanyang desisyon at iminungkahi na gusto niyang maglakbay sa ibang bansa upang hanapin ang kanyang panloob na kapayapaan, at pumayag si Luis nang walang anumang tanong. Matapos ang mahigit 1 buwan na paghahanap ng kapayapaan, napag-isipan niya ang maraming bagay sa buhay. Ang buhay na itinapon ni Joe para mabuhay ako ay isang bagay na hinding-hindi ko mababayaran o mababawi. Ang tanging magagawa ko lang ay makipag-ugnayan sa ina ni Joe para makabangon siya sa kanyang kalungkutan. Talagang namiss niya si Luis noong nakaraang buwan, ngunit hindi nagkusa si Luis na makipag-ugnayan sa kanya. Kaya, siya ay nasa ilalim ng impresyon na binaygaw niya siya at hindi nang ahas na makipag-ugnayan sa kanya. Totoo lang duwag ako na walang lakas ng loob na harapin ang kahit ano. Isinandal ni Riley ang kanyang noo sa kanyang dibdib at ibinaba ang kanyang ulo. Hindi, sa totoo lang namiss din kita ng sobra. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng labi ni Luis nang marinig ang pag-amin nito, at inangat niya ang ulo nito. Oh talaga, sa kagaano mo ako namiss. Kabanata 114. Riley pouted and whispered, namiss lang kita. Hindi ko naiisa-isahin. Hinalikan siya ni Luis sa noo at hinawakan ang kamay niya. Tara na, nandito ako para ibalik ang isang kuting na hindi mahanap ang daan pauwi. Hinawakan niya ang mga rosas gamit ang isang kamay habang ang isa naman ay nakapulupot sa palad nito, at sinundan siya nito habang pareho silang umuusad.
Sinong nagsabi na hindi ko mahanap ang daan pa uwi? Ngumiti siya. Mahigit 1 buwan kang wala sa bahay. Makikilala mo pa ba ang bahay mo? Ngumuso siya ng mahina. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Bakit hindi ko payagan ang sarili ko na magsaya pa ng ilang araw habang hindi pa tayo opisyal na kasal? Huminto siya, lumingon sa kanya, pinaikit ang mga mata, at ngumiti. Mukhang tama ka. I dare you to leave me again na mag-isa pagkatapos nating ikasal. Nagpout si Riley at biglang humawak sa kanya. Buhatin mo ako pabalik sa hotel. Nagulat si Luis, tumingin sa mga turista sa paligid niya, at nagtaas ng kilay. Sigurado ka ba? Kumpiyansa ang sagot ni Riley. Anyway, nasa abroad ako, at walang nakakakilala sa akin. Yumuko si Luis na nakatalikod sa kanya. Bumangon ka na. Ngumiti si Riley, tumalon sa kanyang likod, at binuhat siya ni Luis sa kanyang likod. Hindi nagbigay ng malalaking reaksyon ang mga turista at mga dumaan sa mag-asawa na para bang ito ay isang bagay na nararanasan nila araw-araw sa kanilang buhay. Pagkabuhat pa lang ni Luis sa kanya pabalik sa hotel room at ibinaba, ay agad niya itong hinalikan sa likod ng pinto. Ipinulupot ni Riley ang kanyang mga braso sa kanyang leeg at malugod na sinalubong ang mga halik nito. Sa katunayan, 1 beses lang nila ito napagdaanan noong nasa opisina niya sila, ngunit dahil napipilitin ito sa kanya, napakasakit para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito nilalabanan sa lahat ng ito, gayunpaman, hindi na siya pinilit ni Luis na gawin iyon kahit kailan. Sa pagkakataong ito, ang lamang ni Luis ay nagpatikim kay Riley ng kahangahangang, out of this world na mga sensasyon na sinamahan ng mga bagay na ito. Sa madaling araw, isang sinag ng sikat ng araw ang tumagos sa screen ng bintana at lumiwanag sa kama. Kumunat ang noo ni Riley, tumalikod, at walang kamalay-malay na iniabot ang kamay niya para yakapin ang katabi niya. Nakakagulat na walang tao kaya kinusat niya ang kanyang mga mata at tulala siyang napaupo. Nang makitang walang laman ang espasyo sa tabi niya, isinuot niya ang kanyang bathrobe at bumangon sa kama. Gayunpaman, nakaramdam ng panghihina ang kanyang mga paa, at muli siyang napaupo. Kay gabi, kaya ito, ganito ang pakiramdam ng labis na pagpapasaya. Nasapon niya ang kanyang noo at lumabas ng kwarto. Luis, nasaan ka? Sa sandaling lumingon siya, nakita niya si Luis na nakatayo sa labas sa balcony na naka-bathrobe, at may kausap sa telepono, masayang nakangiti. Kumunat ang noo ni Riley. Baby ba ang kausap niya? Tumingin si Luis sa likod, nakita si Riley, nagsalita pa ng ilang salita sa kabilang partido, at tinapos ang tawag. Pagkatapos ay pumasok siya, inabot, hinimas ang tuktok ng kanyang ulo, at nakangiting sinabing, bakit ang aga-aga mo? Akala ko matutulog ka hanggang tanghali. Inilayo ni Riley ang mukha niya. Mukha ba akong baboy para sa iyo? Marahang pinitik ni Luis ang kanyang ilong. Mukha kang isa. Tinanggal ni Riley ang daliri niya sa ilong niya at galit na sabi. Ikaw ang baboy dito. Baboy ang lahat sa pamilya mo. Napangiti si Luis, pero kasama ka rin sa pamilya ko. Nabulunan siya ng sariling laway. Bigla siyang binuhat ni Luis, at hindi niya namamalayang pinulupot niya ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Anong ginagawa mo? Nagtaas siya ng kilay at ngumisi. Maaga pa, bakit hindi tayo bumalik sa kama? Tumingin sa kanya si Riley na may pagdududa. Di ba kagigising lang natin? Dinala siya ni Luis pabalik sa silid, tinitigan ang kanyang inosenteng tingin, at same time na tinanggal ang sinturon ng kanyang bathrobe. May isa pang bagay na magagawa natin pagkatapos nating matulog. Naintindihan niya ang ibig niyang sabihin na namula dahil sa galit, at binugbog siya. Bastard ka, ginagawa mo na naman ito Ham. Ibinaba ni Luis ang kanyang ulo at tinakpan ang kanyang mga labi. Alas 11 ng umaga, pumunta ang dalawa sa restaurant ng hotel para mag-brunch. Nang matatas na kausapin ni Luis ang waiter sa lokal na wika ng bansa at hilingin sa kanila na maghanda ng 2 pang silverware set, medyo natarante si Riley. Sino pa ang kasama namin sa brunch? Inabot sa kanya ni Luis ang menu. 2 sa mga kaklase ko. Pareho silang nakatira sa Stoslow, at hindi ko sila nakita sa loob ng 10 taon. At saka, isa itong magandang pagkakataon para ipakilala sila sa iyo. Kabanata 1015. Tanong ni Riley, tumawag ka ba sa mga kaklase mo kaninang umaga? Nagtaas ng kilay si Luis. Oo, kung hindi, sino pa ang tatawagan ko? Binaliktad ni Riley ang menu at nagpatuloy sa pagtatanong, siya ba ang kaibigan mo? Sinulyapan siya ni Luis at tumawa, syempre, siya, o sinasabi mo sa akin na sa tingin mo ay siya.
Tumingin si Riley sa menu at hindi na nagsalita. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umorder ay may dumating na dalawang kakilala sa hapagkainan, na kapwa lalaki talaga. Oy, Lo, matagal na. Hindi ko inaasahan na pupunta ka sa Staslow, at naaalala mo pa rin kami. Ang lalaking bumati kay Luis ay magiliw na nakasuot ng gold-rimmed glasses, suit, at leather shoes. Siya ay mukhang isang tao na nagkaroon ng matagumpay na karera. Habang ang isa naman ay mukhang fashionable na lalaki na sobrang hilig sa hip-hop, mahaba pa ang buhok at dreadlocks. Niyakap muna nilang dalawa si Luis nang magkita sila. Nakangiting sagot ni Luis, lahat kayo ay nag-abroad mula noong graduation, at hindi na tayo nagkita mula noon. Tinapik siya ng lalaking naka-dreadlocks sa balikat. May pagkakataon ka rin noon, ngunit pinili mong manatili at paunlarin ang iyong karera pabalik sa Slakova. Kung saan ako nanatili at umunlad ay walang pagkakaiba sa akin. Tumingin ang lalaking may salamin kay Riley at nakangiting nagtanong, and this lady is your... Tumayo si Riley, at pumunta si Luis sa gilid niya, niyakap siya sa mga balikat, at ipinakilala siya, asawa ko siya. Nagkatinginan ang dalawang lalaki at nagtawanan. Yo, not bad at all man. Nakahanap ka talaga ng asawa. Inagaw mo ba siya in the first place? Sumagot si Luis na may tame-time na ekspresyon, oo. Sa wakas ay kinidnap ng aking pamilya ang isang tao para sa akin. Nagtawanan ang dalawa. Anong ibig mong sabihin sa pagkidnap? Tinitigan siya ni Riley nang may pagdududa. Kinurot ni Luis ang pisngi niya. Di ba tama? Kung hindi pa inayos ng dalawang pamilya natin ang engagement natin, may ibang dumukot sa iyo. Nawala nang masabi si Riley. Magkaklase silang lahat na isang dekada nang hindi nagkita, kaya hindi maiiwasang maging puspusan ang pakikipagkwentuhan at pagkukwentuhan sa hapagkainan. Ang lalaking may salamin ay si Boban Somerton, isa ring estudyante sa Music Academy. Ang kanyang mga magulang ay may negosyo sa ibang bansa, kaya siya ay nagtungo sa ibang bansa upang kunin ang negosyo ng kanyang mga magulang pagkatapos ng graduation at hindi ituloy ang karera sa musika. Ang lalaking may dreadlocks ay tinawag na Blake Stefani. Nag-abroad na siya at napunta sa landas ng rock music pagkatapos ng pagtatapos sa akademya, at mayroon na siyang sariling banda. Sila ay lubos na nagulat tungkol sa katotohanan na Luis ay nakatagpo na ng isang asawa. Sinabi ni Robin na ang isang tulad ni Luis, na labis na nahuhumaling sa musika at musika lamang, ay malamang na mananatiling walang asawa sa buong buhay niya. Siyempre, interesado rin si Riley sa nakaraan ni Luis sa campus, kaya nakinig siyang mabuti sa mga chismis sa buong kainan. Tinanong ni Robin si Luis, nagsama ba kayong dalawa dahil lang sa kasal na isinaayos ng inyong mga pamilya para sa inyong dalawa? Isipin mo na oo. Kinuha ni Luis ng kape, humigop, huminto ng ilang segundo, at idinagdag, isang beses lang kami nagkita noon. Nilinggan siya ni Riley. Nakita ni Blake ang reaksyon niya at naamoy niya ang chismis. Oh, love at first sight ba ito? Ang pag-aayos ba ng kasal ay isang magandang pagkakataon lamang? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Luis. Love at first sight ba ito? I don't think it counts as that. Kaya lang medyo nagulat ako sa performance niya kaya hindi ko siya maalis sa isip ko. Napatingin si Robin kay Riley. By the way, Miss Hill, sabi ni Lou graduate ka na rin sa academy, pero you should be many years younger than us, right? Soloist ka rin ba? Tumigil sandali si Riley at umiling. Nag-aral ako sa departamento ng orkestra. Gulat na napatingin sina Robin at Blake kay Luis. Ang departamento ng orkestra. Tumango si Luis, nagtaka ni Riley. Oo, ang departamento ng orkestra. Kakaiba ba ito? Ikinaway ni Blake ang kanyang kamay. Hindi kakaiba. Medyo nakakagulat lang. Hinaplos ni Robin ang kanyang baba at idinagdag. Oo, nakakagulat talaga. Pagkatapos ng lahat, si Lou ay, pinigilan siya ni Blake. Kalimutan mo na yon. Ibaon na lang natin ang nakaraan. Tsaka andito na si Miss Hill, be more considerate. Kabanata 116. Kumunat ang noo ni Riley dahil sa curiosity. Ano ang mali sa orkestra? Dahan-daang nagsalita si Luis na kanina patahimik. Hindi ko gusto ang mga estudyante mula sa orkestra. Naisip ko na ang paraan ng paglalaro nila ay boring at hindi malikhain at hindi ito tatangkilikin ng mga nakababatang henerasyon. Kaya, hindi ko naintindihan ang kagandahan ng mga orkestra hanggang sa pumunta ako sa pagtatanghal sa Baseburg High, na nagbago ng isip ko. Tumawa si Blake Stefani. Oh, yung performance sa Baseburg High. Tunay ngang nakakabilib ang pagtatanghal ng orkestra noong gabing iyon.
Ang opera at orkestra ay isinama sa mga pop na kanta. Ano ang tawag sa pagtatanghal na iyon? It was outstanding. Hindi niya matandaan kung ano ang tawag sa programa, ngunit naalala niya na ang dalaga ay napakagaling kumanta at siya ay lubos na natulala. Naisip ni Riley na parang pamilyar ang pinag-uusapan nila. Siya ba ang pinag-uusapan nila? Biglang hinawakan ni Luis ang kamay niya at sinabi sa kanila, tanungin mo lang siya kung gusto mong malaman. Napatingin silang dalawa sa kanya. Siya, ngumiti ng matamis si Luis. Nakaupo siya sa harap ninyo. Sa wakas ay naunawaan na nila at nabigla. Siya ang nagpe-perform noong gabing iyon. Hinayla ni Luis ang kamay ni Riley at hinalikan ang mga daliri nito. So, when I watched the performance all those years ago, selyado na ang kapalaran naming. Bago tinanggap ang imbitasyon sa pagtatanghal, hindi kailanman naging interesado si Luis sa orkestra. Hindi niya maintindihan kung bakit ito kawili-wili, ni hindi niya maintindihan si Professor Charles Nixon at ang kanyang mga estudyante at ang kanilang pagpupumilit. Si Luis ay magsasanay kasama ang natitirang bahagi ng club. Sina Boban at Blake ay nasa club na rin. Ang corridor ay napupuno ng mga babae sa tuwing sumisipot si Luis para sa mga sesyon ng pagsasanay, ngunit nakasanayan na niya iyon. Noon, pagkatapos ng pagtatanghal, naglakad pabalik ng dorm sina Luis, Boban, at Blake. Ipinatong ni Boban ang kanyang braso sa kanyang balikat. Lo, laging may fangirls tuwing nagre-rehearse ka. Sa tingin ko dapat ka nalang magdebo bilang A-performer. Walang magawa si Luis, hindi ko sila mapipigilan. Ngumisi si Blake, medyo curious ako. Napakaraming tagahanga mo, ngunit mayroon ka bang nagugustuhan? Dagdag pa ni Boban, hindi ba maganda si Josie Smalls? Maganda siya at magaling na pianista. Baka maging match kayo. Ikinaway ni Blake ang kanyang kamay. Hindi siya magaling. Si Josie ay mula sa karaniwang pamilya. Hindi siya sapat para kay Lo. Nanonood si Luis habang nagtatalo sila tungkol sa isang walang kwentang paksa at umiling. Habang naglalakad siya palayo, may nakita siyang ilang babae na nag-aalangan at itinulak nila ang isa sa kanila patungo sa kanya. Namumula ang dalaga at may inabot na sulat kay Luis. Luis, may crush ako sa'yo. Tiningnan ni Robin ang kanyang damit. Galing ka sa orkestra. Tumango ang dalaga. Ngumiti si Robin. Paumanhin, ngunit si Lu ay hindi isang tagahanga ng orkestra. Hindi naintindihan ng dalaga. Inakbayan ni Robin ang balikat ni Luis at ngumiti. More like Lu isn't interested in girls who are in the orchestra. Mas magiging interesado siya sa mga soloista. Kabanata 117. Dinurog ng dalaga ang sulat at kinagat ang labi, mukhang malungkot. Hindi tinanggap ni Luis ang kanyang sulat, sinulyapan siya, at lumakad. Tinapik ni Robin ang balikat ng dalaga. Ako ay humihingi ng paumanhin. Bago sila maglakad ng napakalayo, sinabi ng dalaga, ano bang problema ng orkestra? Nagpapatugtog din kami ng musika. Napahinto si Luis sa kanyang kinatatayuan. Napatingin sa kanya sina Boban at Blake. Napakagatlabi ang dalaga na mukhang malungkot. Ako, hindi ko lang maintindihan. Bawal akong magkaroon ng crush sa mga soloista dahil lang sa part ako ng orchestra. Lumingon si Luis, tumingin sa kanya, at walang pakialam na sinabi, hindi ko gusto ang orkestra, kaya kahit naghahanap ako ng makakadate, hindi iyon mula sa orkestra. Nakatulala ang dalaga. Tumalikod na si Luis at umalis habang si Blake naman ay naglalakad sa tabi niya at tumatawa. Lo, hindi ka ba natatakot na balang araw ay ipasok mo ang iyong paa sa iyong bibig? Tumingin siya kay Black at sinabing, hindi pwede. Hinawakan ni Boban si Blake. Dapat kang makipag-date sa isang taong may katulad na interes. Hindi naiintindihan ni Luis ang mga pagtatanghal ng orkestra, kaya walang paraan na magkakaroon siya ng kasintahan mula sa orkestra. Napaisip naman si Blake at inamin ito. Totoo yan, ngumiti si Robin. Pero music lang ang pakialam ni Lo, kaya wala siyang time makipag-date. Sa palagay ko ay mabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay na kasama ang musika. Tumawa siya kasama si Blake habang si Luis naman ay nakatitig sa kanila at naglakad sa harapan nila. Pagkaraan ng ilang araw, pinuntahan siya ng punong guro ng Baseburg High at inanyayahan siyang dumalo sa pagtatanghal sa kanilang paaralan bilang isang kinatawan ng Akademya ng Musika. Ito ay gagana bilang isang paghihikayat para sa mga mag-aaral sa high school. Pumayag naman siya dahil para lang irepresent ang academy. Sa gabi ng pagtatanghal, ang kanilang club ang nagsagawa ng opening act. Pagkatapos ng performance, pumunta sila sa backstage para magpalit ng damit.
Napatingin si Robin sa lahat ng high school students na naghihintay ng kanilang turn para mag-perform sa backstage. Ang ilan ay nagmamadaling mag-makeup, habang ang iba naman ay nagsasanay at mukhang balisa ngunit excited. Hindi niya maiwasang sabihin, napaka-energetic ng mga high school students. Hindi sumagot si Luis, nilagay niya ang kanyang violin sa case at akmang aalis na siya nang makita niyang lumabas ang isang babae mula sa changing room. Hindi pa siya nakakapag-makeup at may mga clip sa buhok. Siya ang pinakakapansin-pansin sa lahat ng mga estudyante sa kanilang mga damit. Ang kanyang damit ay matingkad na pula na may malinis na disenyo, ngunit mukhang matindi. Napakaganda ng pagkakaberda ng laylayan ng damit at manggas. Nakasuot siya ng vintage choker sa leeg niya. Hindi sigurado si Luis kung bakit, ngunit ilang sulyap pa siya. Wala pa siyang nakikitang nakasuot ng ganoong gown sa academy. Ang suot niya ay nagbigay sa kanya ng isang kawili-wiling poise. "Z, tulungan mo akong ayusin ang buhok ko. Nakadikit sa zipper ko," sabi ng dalaga sa isa pang magandang dalaga. Ginulo naman ng babaeng nagngangalang Z ang buhok at tumawa. "Ang wig na ito ay masyadong mahaba. May mga mas mahaba pa. Normal lang ang akin." Tumingin ang dalaga sa paligid. "Nasaan si Joe?" "Nasa kanya ang phone ko." Pumasok ang batang lalaki na nagngangalang Joe na may hawak na isang bag ng junk food. "Nandito ako. Bumili ako ng pagkain para sa iyo dahil ilang sandali pa ang performance mo. Baka magutom ka." Kabanata 1018. Ngumiti ang babae at lumapit para kunin ito. "Kilala mo talaga ako." Ibinalik ni Joe ang kanyang telepono sa kanya. Kinuha niya ito at binuksan ang camera. "Hindi, kailangan kong kumuha ng litrato para sa memorya." Tumingin siya sa camera pero biglang may naalala at napatingin sa kanilang dalawa. "Sabay nating gawin ito." Nag-cross arms si Z at umiling, pero hinayla siya ng dalaga. "Come on, you shouldn't hide your beauty." "Joe, halika na." Nagpakuha silang tatlo ng litrato na magkasama sa backstage. Lumapit si Robin at tinapik ang balikat ni Luis. "Hindi ka pa ba handa?" Naghihintay si Blake. "Tara na." Tumango si Luis at naglakad palayo bitbit ang kanyang bag sa kamay. Nang sa wakas ay oras na para sa orkestra na magtanghal, sinabi ni Robin habang mukhang naiinip, "Ang orkestra, hindi isa sa mga nakakainip na kanta, sana." Bihira silang manood ng orkestra na gumanap sa akademya dahil masyadong boring at classical. Humikab si Blake. "Ayos lang, hindi ako nakatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw, kaya ito ay magiging isang magandang lullaby. Matutulog na ako. Gisingin mo ako kapag tapos na." Tumingin si Luis sa phone niya at hindi sumagot. Lumamlam ang mga ilaw sa entablado, at bumungad ang isang spotlight sa babaeng nakatayo sa gitna ng stage na nakagown. Tinagaw ni Luis ang phone niya at tumangala. Laking gulat niya nang makita niya na ang dalagang galing sa backstage. Nakatayo sa ilalim ng spotlight ang dalaga, kapansin-pansin sa kanyang pulang gown. Marahang iwinagayway ng dalaga ang kanyang kamay at nagsimulang kumanta ng walang musika. Di nagtagal, sinindihan ng marilag na orkestra ang entablado, at may solong violin na may bass, at sumama ang plauta. Ang batang babae na nakatayo sa gitna ay nagsimulang kumanta, at ito ay perpektong pinaghalo sa lalaking mang-aawit. Ang orkestra na tumutugtog ng pop music ay nagpatinging marilag at maganda. Ang malalakas na palakpakan ay nagpa-atras kay Luis nang matapos ang pagtatanghal, at ang mga kurtina ay natanggal. Gulat na napatingin sa kanya sina Robin at Blake nang magsimula siyang pumalakpak. Sa kanilang naalala, halos hindi na nanonood si Luis ng mga pagtatanghal ng orkestra, at kahit na ginawa niya, magpapalakpak lang siya o aalis sa kalagitnaan ng pagtatanghal. Hindi naisip ni Luis na ang panonood ng pagtatanghal na ito sa Baseburg High ay magbabago sa kanyang isip tungkol sa orkestra. Palagi niyang iniisip na iyon lang ang pagkakataong makikita niya ang makapidil hiningang dalaga na naka-red gown, at hindi na niya ito makikilala. Hindi niya akalain na isang araw ay magiging fiancé niya ang babaeng iyon. Sa taong iyon, nakilala ni Luis si Zyla, na isang model na nagtapos sa acting school. Wala siyang gaanong pagkakatulad sa kanya. Noong gabi ng pagtatanghal ng academy, nagtapat si Zyla ng nararamdaman para sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito dahil hindi niya ito type. Tinanong niya kung ano ang type niya, at natahimik siya sandali bago sumagot. Mukhang inosente, musically talented. Matapos ang pagiging matyaga sa loob ng 2 taon, nag-sign up si Zyla para matuto ng violin. Hindi siya magme-makeup kapag nakikita niya ito at gagawin niya ang lahat para maging type niya. Si Luis ay nagtataka kung bakit ang babaeng ito ay matyaga. Hindi siya susuko kahit ilang beses na siyang tinanggihan.
Siguro dahil nakikita niya kung gaano siya kasincere kaya sinubukan niya itong tanggapin. Hanggang isang araw iyon, si Christina Hill ay nagpakita sa kanilang tahanan upang kausapin ang kanyang ina. Kabanata 119. Nang dumaan si Luis sa study, malabo niyang narinig ang boses ng kanyang ina. Bakit pinaalis si Riley sa school? Napabuntong hininga si Christina. Hindi ako sigurado. Sinabi ng paaralan na tinulak niya ang isang tao pababa ng hagdan para sa isang lugar sa Music Academy. Nagulat si Larissa. Hindi niya gagawin iyon, hindi ba? Alam kong hindi niya gagawin yon. Pamangkin ko siya at hindi ako naniniwalang ganoon siyang klaseng tao. Malaki ang epekto nito kay Riley, natatakot ako, hindi natapos ni Christina ang kanyang pangungusap. Ibinaba ni Larissa ang kanyang tasa ng kape at hinawakan ang kanyang kamay. Ano ang iniisip ng mga magulang ng biktima? Ang ama ng batang babae ay ang nangungunang tagapamahala ng Royal Crown, kaya kilala niya ang mga tao. Siya pa nga ang manager ni Natasha Knowles at one point. Ang kanyang anak na babae ay nakoma, at inaakusahan ng paaralan si Riley, kaya kinailangan itong pagtakpan ng kanyang ama. Saglit na nakinig si Luis sa labas bago umalis. Ang kanyang ina ay matalik na kaibigan ni Christina, at alam niya na si Christina ay isang Hill. Tungkol naman kay Riley, na kanilang pinag-uusapan, narinig na niyang binanggit ng kanyang ina ang pangalang ito noon ngunit hindi niya nakilala ang dalaga. Alam niyang may talento siya sa musika tulad niya. Gusto niyang makilala itong si Miss Hill na madalas na binabanggit ng kanyang ina. Nais niyang makilala ang higit pang mga tao na likas na matalino sa musika, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Ang pangalang Riley ay itinago sa likod ng kanyang ulo dahil ito ay patuloy na lumalabas. Minsan, pupunta si Russell Hill para sa hapunan kasama si Christina at pinag-uusapan ang kanyang anak na babae. Sasabihin niya kung paano ang kanya anak na babae ay naapektuhan matapos makikout sa paaralan at nagbago ng malaki. Makakakuha siya ng mga bagong bagay sa bahay at hindi hahawakan ng anumang bagay na may kaugnayan sa musika. Kapag binanggit ng mga matatanda ang Riley, noong nakaraan, ilalarawan nila siya bilang madamdamin at napaka-talented. Nakagawa na siya ng mga kanta noong bata pa siya, tulad niya. Ngayon nang banggitin siya ng mga matatanda, tinawag nila siyang sakit ng ulo at na siya ay nagiging rebelde at sumuko na sa sarili. Palagi niyang sinasabi na tatakas siya. Iyon siguro ang dahilan kung bakit na-curious si Luis. Isang araw sa hapunan, tinanong niya ang tungkol sa babaeng ito na paulit-ulit niyang naririnig ngunit hindi nakilala. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Russell ang isang larawan ng isang batang babae sa kanyang telepono. Agad na nakilala ni Luis na siya ang babae mula sa Baseburg High. Ang pangalan na umiiral lamang sa kanyang mga alaala at ang batang babae mula sa gabi sa Baseview High ay bumuo ng isang hindi nakikitang linya at itinali ang mga ito. Opisyal na siyang nakipaghiwalay kay Zyla noong ika-6 na taon nilang pagsasama dahil ayaw na niyang sayangin ang oras nito. Siya ay isang modelo at hindi dapat sumuko sa kanyang mga pangarap para sa kanya, tulad ng kung paano hindi niya isusuko ang musika para sa kanya. Bago umalis, tanong ni Zyla sa kanya, "Hindi mo ba ako papapasukin sa puso mo?" Tumingin sa malayo si Luis at sinabi ang parehong bagay, hindi sila isang magandang tugma. Hindi niya alam kung bakit. Ang mga relasyon ay talagang komplikado at nakakalito. Minahal siya ni Zyla, pero hindi niya kayang kumbansihin ang sarili na mahulog sa kanya. Noon pa man ay alam niyang hindi si Zyla ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay, kahit nagbago na ito para sa kanya. Kabanata 120. Ang unang pagkakataon na opisyal niyang nakilala, si Ryljan ay hindi nagtagal matapos makipaghiwalay kay Zyla sa Mike Halen Restaurant. Si Luis ay nakaupo sa kafe at naghihintay ng kanyang tanghalian. Naka-headphones siya dahil hindi niya gusto ang ingay. Binuklat niya ang isang magazine mula sa mga racks, at pagkaraan ng maikling panahon, nagkaroon ng pagtatalo. "Willow, anong ginagawa mo? Nasa isang restaurant tayo. Lumabas ka kung gagawa ka ng eksena. Huwag mong apektuhan ang ibang parokyano dito." Napakalakas ng pagtatalo kaya naapektuhan siya. Hindi siya natuwa dito. Di nagtagal, sinubukan silang pigilan ng waiter, at nagsimulang magmura ang isa sa mga babae. Inihagis niya ang magazine sa mesa, tumayo, at naglakad palapit sa kanila. Kinuha ng babaeng iyon ang kape sa mesa at itinapon sa isa pang babae. "Ninang." Tumayo ang isang batang lalaki na nakasunglas. Hinubad niya ang kanyang sunglass, at laking gulat ni Luis nang makita niya ang hitsura ng bata. Hindi ba ito ang bata mula sa akademya, si Wayland Vanderbilt? Nagulat siya sa sumunod na ginawa ng bata.
Kinuha ng bata ang baso ng tubig at itinapon sa babae. Galit na nagtaas ng kamay ang babae. Ikaw na dirty bastard, how dare you? Bumangon ang babae at pinigilan siya, ngunit nang makita ni Luis na sasaktan niya ang bata ay agad nitong hinawakan ang kanyang palso at tinanggal ang kanyang headphone. Natunaw ang makeup ng babae dahil nabuhusan siya ng tubig, at ang pangit niyang tingnan. Baliw ka ba? Bakit ka nakikipag-away sa isang bata? Estudyante sa academy ang batang iyon kaya hindi na lang niya ito papansinin. Maliban sa galit dito, nagalit si Luis sa ina dahil pinabayaan niyang lumaktaw sa pag-aaral ang anak. Nilinggan ni Luis ang babaeng nagpupunas ng mukha. Bakit hinahayaan ng isang ina ang kanyang anak na lumaktaw sa paaralan? Nang tumangala ang babae, naisip niyang parang pamilyar ito. Tinuro niya ang sarili niya at nagtanong, ikaw, kinakausap mo ako. Tumingin siya sa kanya. Bakit hindi niya maintindihan ang ibig niyang sabihin? Bingi ka ba? Siyempre ako. Parang nagalit pa yung babae. Ikaw ang baliw. Iyon ang unang beses na pinagalitan siya ng isang babae. Sa sandaling iyon, nakita niya ang batang lalaki na hinihila ang kanyang kamiseta. Huwag kang nang magalit, Ninang. Ayoko nang kumain dito. Umuwi na tayo. Tara na. Hinawakan ng lalaki ang kamay ng isa pang babae. Nang aalis na siya, tumingin siya sa babae na nagsimula nito at nagsabing, hindi pa ito tapos. Masyadong curious si Luis, ibang-iba siya sa taong kilala niya sa paaralan. Parang hindi niya nakilala, at parang hindi sila parehong tao. Pinagmasdan niya ang mga ito na papalayo at hindi niya maalis ang pakiramdam na kakaiba ang kinikilos ng bata. Maging ang babae ay parang pamilyar na pamilyar sa kanya. Pero bago pa siya makapag-isip, nakita niya ang bracelet ng babae. At alam na alam niyang may ganoon din ang kanyang ina. Nabanggit ng kanyang ina na hinahanap niya ang kanyang kapatid, kaya nagtanong siya, at sinabi ng babaeng iyon na ibinigay ito ng kanyang ina. Natuwa siya na ang anak ng kanyang tiyahin ay isang kahindik-hindik na babae at ang babaeng ito ay kanyang pinsan. Unti-unti niyang napansin na may hinala itong pinsan niya, pero kinumpirma ng kanyang ina na anak ito ng tiyahin niyang si Marina base sa bracelet. Hindi pa siya kumbinsido. Hanggang sa gabi ng party, nang malantad ang pagkakakilanlan ni Willow, napagtanto niyang ang babae mula sa Mike Halen Restaurant ay si Riley Hill.